Mahal, kinita ko sa pagka-construction. 1.5. Ang laking halaga naman nito. Alam mo, malaking tulong na to para sa atin. At may maganda akong balita. Natanggap na ako dun sa karinderya. Naku, may dagdag income na tayo. Oo, Maganda nga Yan! po. Yan, Chip! Hulihin mo yan! Teka lang, bakit may polis dito? Di mo alam? Yang magnanakaw na yan, dapat makulong! Ma, walang katotohanan yung sinasabi mo. Alam mo, mabait yung asawa ko. Hindi niya yung magagawa. Kailan naging mabait yan? Sa'yo lang! Pero kahit kailan, di ko nagustuhan yung hampas lupang yan! Ma, Ang dami-dami nagkakagusto sa'yo? Ang dami-daming lalaki sa mundo? Bakit siksikan ka dito sa lalaking to? ma, sandali lang naman. Anong pagnanakaw yung sinasabi niyo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Walang ginagawang masama. Ninakaw mo yung mga alahas ko. Walang magnanakaw nung iba kundi ikaw lang. Teka nga lang. Huwag ka mapambintang. Baka mabaliktad yung sitwasyon ngayon. Kung ano yung pinagsasabi mo sa asawa ko. Sandali lang po, para masiguro natin, pwede naman natin i-check yung bag niya. Hindi ko kayang gumawa ng pagnanakaw sa inyo. Tsaka kahit i-check nyo tong bag ko, puro gamit lang to sa construction, mga damit, tsaka baon ni Eden na binibigay sa akin. Puro kabulastog ang sinasabi mo. Oh, ano ibig sabihin nito? Ha? Alahas ko to ah! Oh! Ma, hindi ko alam paano napunta yan sa bag ko. Anong hindi alam? Ako wag mong pinaglololoko ha? Palibasa ha? Wala kang pinag-aralan. Wala kang maayos na trabaho, kaya naghahangad ka ng mga kayamanang hindi naman sa'yo. Eden, hindi ko magagawa yan sa mama mo. Hindi ko alam paano napunta yung alahas niya sa bag ko. Ayun na nga eh, oh! Ang liwanag na ng katibayan. Ano pang hinahanap mo? Ma, pwede ba? Pag-usapan na lang natin. Ba't pa ito hahantong sa pagpapakulong sa asawa ko? Ikaw isa ka pa rin eh. Isa ka pa rin tanga. Napakabulag mo! Ang dami-dami naliligaw sa'yo. Ba't dito ka napapunta? Hindi porket mahirap siya, gaganyanin mo na lang. Hindi naman sa estado ng buhay niya yung hinahanap ko eh. May maganda siyang kalooban. Yun ang nagustuhan ko. Kaya kung ikaw, hindi mo ako maintindihan, wala na ako magagawa. Ang daming oportunidad na pwede sa'yo, ha? May pinag-aralan ka, may tinapos ka. Napunta ka lang dyan sa isang hindi ko alam kung tambay ba yan o kung saan lupalop mo nakuha yan. Ma, pwede ba? Pag-usapan na lang natin to. Pauwiin Pauwiin mo mo na na po. Pag-usapan na lang po natin yan sa presinto. Eh, total, may ebidensya naman po tayo. O, tara na. Sige, Chip, kulong mo yan. Ma, parang awa mo na. Ma, Ma, Hindi ka na magpaliwanag. hindi wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi ko alam paano napunta sa bag ko yun. huwag ka mag-alala. Pupunta ako dun sa presinto. Ma, alam ko yung totoo. Sinet up mo to lahat. Alam mo pala eh. Alam mo, ginagawa ko yan para sa'yo nang mabago yung buhay mo. Hindi yung mabubulok ka na lang dyan sa lalaking yan. Ano ba mahihita mo dyan? Kung sa ganitong paraan, iniisip mo na mababago yung buhay ko, hindi ma. Mas lalang lumalayo yung loob ko sa'yo. Ipapakulong mo sa ganitong paraan yung asawa ko dahil hindi mo siya gusto? Hindi tama to. Alam mo, kung gaano ako kalakas, kung gaano yung mga kakilala ko para makulong yan, mabulok yan, gagawin ko lahat ng paraan. Anong laban mo sa akin? Mapera ko. Kaya kong gawin kung anong gusto ko dyan. Eh, ikaw. Ma, parang amo mo na. Huwag mo na itong gawin sa amin. Eden, sinisigurado ko sa'yo, kahit makalabas siya ng kulungan, gagawin kong impyerno yung buhay niyan. Mahal, sorry talaga sa nangyari ha. Alam mo, inamin ni Mama na kasalanan niya itong lahat. Siya yung may pakana nito. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Lahat gagawin ko para sa'yo para makalaya ka dito at makapiyansa tayo. Mahal, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, ha. Para makalaya ako dito. Pero, sa'yo na rin nanggaling. Tsaka kahit di mo sabihin, alam ko na mama mo nag-set up ng lahat ng to para makulong ako. Para maghiwalay tayo. Kasi, malakas siya eh. Mayaman. Madaming connection sa mga politiko. Ano pang aasahan kung makakalaya pa ba ako dito? Hindi na. Hindi na ako maasa. Sa tingin mo, magiging dahilan yan para maghiwalay tayo? Hindi. Kasi magiging mas matatag ako para sa ating dalawa. Hindi ko hahayaan kung anumang masamang plano ni Mama para sa atin. Ayoko maghiwalay tayo. Eden, kahit gaano mo ako kamahal, kahit gaano kita kamahal, hindi sapat yun kung nandito lang ako. Tsaka, wala akong aasahan sa mama mo. Kaya tinatanggap ko na ngayon pa lang na dito na ako mabubulok. Hindi na kita makikita araw-araw. Hindi yan mangyayari. Pangako ko yan sa'yo. Ma, parang uawa mo na.
Pakawalan mo na po si Renz. Wala naman po talaga siyang kasalanan, di ba? Tigilan mo nga ako, Eden. Sa mga kadramahan mong yan. O kasi, yung mga kinikita ko hindi sapat para maging pampiyansa sa kanya. Talagang hindi sapat. Bakit ang hindi? Mag-aasawa ka ng walang kwenta. Eh ano mga magiging sapat nun, ha? Hindi naman to lahat mangyayari, di ba? Kung hindi dahil sa'yo. Ginagawa ko rin to para sa'yo. At saka kung ikaw, iniintindi mo rin ako. Kung sumama ka dun sa mga manliligaw mong mayayaman, ha? Makikipagsosyo dun sa mga kumpanya natin. Eh di lalo tayong yumaman. Mayaman ba talaga yung gusto mo, ha, sa buhay? Magpayaman? Aanin mo ba yung pera? Gusto ko kasing mabuhay ka ng masarap, ng masaya. Alam mo yung nangyayari sa akin ngayon? Pinaparusahan mo ko. Wala naman akong kasalanan. Nagmamahal lang ako. Eden, di ka mapapakain ng puro pagmamahal lang. Ano ka ba? Sana kung binigyan mo lang kami ng pagkakataon, hindi kami ganito eh. Talagang hinaharangan mo ko sa lahat ng gusto ko. Talagang haharangan kita hanggang sa abot ng makakaya ko. Kung gusto mong pakawalan ko yung rents na yan, ha? Magpakasal ka kay Alden. Ay, hindi ko yung magagawa. Hindi ko mahal si Alden. Alam mo yan. Hindi mo mahal, pero samta ka ng yaman ng lalaking yon. Mabubuhay ka ng mariwasa, mabubuhay ka ng prinsesa. Kung gusto mo, ikaw na lang magpakasal. Officer, nandito po ako para piyansahan po yung asawa ko. Si Renz Layog? Opo, Ma'am, nakalaya na po si Renz May nagpiyansa po. sino po? Wala naman po akong nilapitan para hiraman ng pera. May pumunta pong babae dito. Mukhang mayaman nga eh. Pinansahan niya po si Renz Layog. Sino po siya? Ako. Eden, mag-usap na tayo. Sige po. Ako ma'am, ang laki naman po pala ng bahay niyo. Nakakahiya naman, pero gusto ko lang sana magpasalamat sa inyo sa pagpapiyansa sa asawa ko. Ay nako, wala yon. Teka nga, matanong ko lang, gaano mo ba kakilala si Renz? At saka, saan kayo nagkakilala? Ang totoo niyan ma'am, doon po kami nagkakilala sa simbahan. Nakita ko po kasi siyang namamalimos, kaya tinulungan ko nun. Simula nun, naging malapit kami sa isa't isa hanggang nagkahulugan po yung loob namin at nagpakasal po kami. Kasi sa totoo niyan, si Renz, isa sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Isa siya sa mga kilalang business tycoon. Hindi ko nga alam bakit hindi mo man lang siya nakilala eh. Teka lang po ma'am, nagbibiro po ba kayo? Hindi, mukha ba ako nagbibiro? Wala naman po kasi siyang nababanggit ni isa tungkol sa pamilya niya, tungkol sa kanya. Kasi, actually, si Renz matagal na, mga 100 taon na siyang nawawala. Hinahanap yung sarili niya. Kasi yung mga exes niya before, halos pera lang yung habol sa kanya eh. Kaya, ayun, umalis siya, sabi niya, hahanap daw siya ng babaeng karapat dapat sa kanya. Yung mahal siya, hindi yung pera niya. Mahal siya, mahirap man siya, o mayaman siya. Ganun po ba, ma'am? Ako, talagang mahal na mahal ko po si Renz. Lahat po gagawin ko sa kanya, kaya nga po, humanap ako ng paraan para mapiyansahan siya, pero hulugan ng langit. Ikaw po yung nakapagbayad dun sa presinto. Pero matanong ko lang po, ma'am, kaano-ano niyo po ba si Renz? Ako yung nag-iisang kapatid ni Renz. Siyempre, hindi ko matitiis yung kapatid kong nasa kulungan. Alam ko namang walang ginawang kasalanan yung kapatid ko eh. Kaya kailangan ko siyang ilabas. Teka, gusto mo na bang makita si Renz? Opo. Ando doon siya sa balcony. Puntahan mo na. Sige po. Excited na rin yung makita ka, for sure. Sige, salamat po. Sige. Renz? Eden, Ibang-iba na yung suot mo ito ba? Sorry kung nilihim ko sa'yo yung totoo. Yung totoong ako. Masyado na kasi kaming mayaman. Nasa akin na yung lahat. Pera, bahay, kotse, business. Pero, may isa kasing kulang eh. Yung taong magmamahal sa akin ng totoo. Yung mamahalin ako bilang ako. Hindi lang dahil sa mayaman ako, hindi lang dahil sa may kaya ako. Kaya,
nagawa kong magpanggap. Tapos di ko rin lubos akalain na doon kita makikilala. Yung taong mamahalin ko at nagmahal sa akin ng totoo. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpanggap eh. Kasi kahit ano pa yung katayuan mo sa buhay, tatanggapin kita. Kaya nga, nagtagal tayo, di ba? Tapos, kinasal pa tayo. Kaya hanggang ngayon, nandito tayo para sa isa't isa. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Kasi minahal mo ko bilang ako, na kahit construction worker lang yung sinabi kong trabaho sa'yo, minahal mo ko ng buo. Kaya simula ngayon, mararanasan mo na yung marangyang buhay. Ibibigay ko sa'yo lahat, Eden. Lahat ipaparanas ko sa'yo. Mga dapat mong maranasan kasi deserve mo yun. Hindi ko naman kailangan yun eh. Ang kailangan ko ikaw. Kasi ikaw pa lang, sapat na para sa akin. Alam ko naman kaya natin eh, kahit mahirap lang tayo. Eden, masayang masaya ako nakita kita ulit. Magsasama na tayo habang buhay. Sir, ano tong natanggap kong demand letter? Sir, ano ba to? Hindi ko kayang bayagan tong 10 milyon na to. Miss Gina, Renz? Ano ginagawa mo rito? Gusto ko makausap yung may-ari ng kumpanya. Dinimanda ako! ako ang may-ari ng kumpanyang to. Ikaw? Ano ba nakikita? Oo, ako. Yun ba? Siguro marami ka ng tanong sa isipan mo paano nangyari yun. Oo nga! Paano nangyari yun? Paano ka nakalabas? Paano ikaw naging may-ari ng kumpanya? Paano? Nagpanggap ako kasi mayaman na kami. Nasa amin na lahat. Lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan, bahay, kotse, ano pa bang hihingin ko? Pero wala pa kasi akong love life noong oras na yon. Kaya gusto ko yung taong mapapangasawa ko yung mamahalin ako bilang ako, hindi dahil sa kayamanan o meron ako. Kaya nagpanggap ako na mahirap. Tapos, nakilala ko yung anak mo, si Eden. Totoong mahal niya ako. Tsaka napakabuti ng puso ng anak mo. Hindi ko alam saan niya nakuha yung pagiging mabuti na wala sa'yo. Alam mo, lahat ng kliyente na meron ka, lahat yun galing sa akin. Lahat ng mga supplier na tinatanggap ko galing sa'yo kahit na puro palpak, hinahayaan ko lang. Tsaka ang dami-dami mong utang, ang dami-dami mong palya. Hinayaan ko lang din. Kasi, mahal ko yung anak mo eh. Pero yung oras na pinakulong mo ko, ginawan mo ko ng kaso sa bagay na hindi ko namang ginawa. Doon sumablay ka. Ba't kasi nagpanggap ka at di mo sa akin sinabi? Alam mo na kaya gusto ko na hindi ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Gusto ko siyang mabuhay ng marangya. Gusto ko siyang mabuhay ng maayos. Tingnan mo na, ganyan pa rin yung ugali mo hanggang ngayon, Ma'am Gina. Tanggap mo ba na tinatawag ka ng mga tao mo, ma'am, pero hindi ka naman karespe-respeto? Hindi ko iuurong yung demand letter na yan. Uy! Itutuloy ko lahat ng kaso sa'yo. Teka muna! Hindi ko kaya magbayad ng 10 milyon. Alam mo bang nalulugi na yung ibang kumpanya ko? Hindi ko na nga maintindihan kung paano ko lulusutan to lahat eh. Uy! Ginan mo naman ako! Tulungan mo naman ako dito! Tutulungan ka namin? Hindi naman. Bakit ikaw, yung nang makaawa ko sa'yo? Tinanggap mo ba yun? Di ba hindi? Hinayaan mo lang ako, pati yung asawa ko. Naghirap kami, nagdusa kami. Masakit yun para sa akin, bilang asawa at bilang anak mo. Ina kita, pero hindi mo ko naintindihan. Oo, pero ginawa ko lang yun dahil kagustuhan ko na mapabuti ka. Pakiusapan mo naman yung asawa mo. Iurong naman tong demanda. Eden, 10 milyon ang kailangan ko. Saan ako kukuha nun sa oras na to? Lugi na nga yung kumpanya. Mawala akong magagawa dyan. Tulad ng pagbayad ng asawa ko sa pagpapakulong sa kanya kahit wala siyang kasalanan. Tsaka, kung tutuusin, matagal ka na naming pinatawad. Pero hindi matututo ang isang tao hanggat hindi niya nararanasan yung kung ano yung dapat niya matutunan. Kaya, pasensya na, itutuloy namin yung demanda. Pwede ka nang umalis.